Anika POV. Oh, ayan ang ganda-ganda mo na. My gosh, sana maging kasing ganda kita. Wika ni Girlie, at inaayos ang gown na suot ko. Ang kaibigan niyang bakla ang nag-ayos sa akin, professional makeup artist kasi yung kaibigan niya. Sa pagkakaalam ko ay Bettina ang pangalan, pero sa totoong buhay ay Berto. Nasa kwarto kami ngayon, dito nila ako inayusan. Ate Eka, this is it. Ilang oras na lang magiging ganap ka ng Falcon. I'm so happy for you ate. Dahil magiging masaya ka na, makakasama mo na ng matagal si Kuya Elias. Naiiyak na saad ni Ella. Si Ella nga pala ay kakanta sa kasal ko doon sa simbahan. Hindi ko alam kung anong kanta ang kakantahin niya pero excited na ako. Hindi matumbasan ng kahit anong bagay, ang kasayahang nararamdaman ko ngayong araw. Umuwi din si Samantha mula sa London, siya ang maid of honor ko. Si Ella kasi ay ayaw, dahil gusto niya kasi ay handugan ako ng kanta, habang naglalakad patungo sa altar, kung saan naghihintay ang lalaking mahal ko. Pagkatapos ko ayusan ay ilang beses ako huminga ng malalim, bago humarap sa malaking salaming nakadikit sa dingding ng kwarto ko. Parang hindi ko makilala ang sarili ko, ako ba ito yung babaeng simple noon? Ang babaeng nakasuot ng makapal na eyeglasses. Huwag kang umiyak riyan, baka bago tayo makarating sa simbahan, ay tanggal na lahat ng make-up mo. Napalingon ako sa lalaking nakatayo sa labas ng pintuan. Papa, sambit ko at ngumiti, kahit nagkakaedad na siya, ay hindi mate at tago na magandang lalaki ito. Itim na tux ang suot nito, naglakad ito papalapit sa akin, at mahigpit akong niyakap. Kung naririto lang sana ang nanay mo, I'm sure na masayang masaya yun para sayo. Naalala ko noong ikasal kami ganito siya kaganda katulad mo anak. Mahalin mo ng tapat si Elias anak, nakikita ko labis ang pagmamahal niya para sayo. Siya ang tipo ng lalaki na kahit bigyan mo ng palay sa kanyang harapan, ay hindi niya susunggaban. Nakikita ko na ikaw lang ang babaeng tanging nakikita ng mga mata niya, ikaw lang ang babaeng nasa puso niya. Sayo lang umiikot ang mundo niya. Mapapanatag na ako na may lalaking labis na nagmamahal sa anak ko. Napakaganda mo anak, wika niya at pinatakan ako ng halik sa noo. Thank you papa, dahil dumating ka muli sa aming buhay. Nawala man si inay ay naririto ka naman sa aming tabi ni Ella. Mahal na mahal po kita papa. Mahigpit na yakap ang binigay ko sa kanya, bago kami tuluyan lumabas ng kwarto. Pagkalabas namin sa garahe, ay sinalubong kami ni Edward, siya ang magmamaneho ng kotse na sasakyan ko patungo sa simbahan. Inalalayan niya ako sumakay sa puting bridal car, ang sasakyan na ito ay bagong bili ni Papa noong nakaraang linggo lamang. Si Ella naman ay nauna sa simbahan, si Randy ang naghatid sa kanila kasama si Girlie at Bettina. Si Leo naman ay kasama ni Tita Althea, nasa simbahan na rin sila. Nalulungkot ako, lalo na si Elias dahil wala si Leia sa araw ng kasal namin ngayon. Hindi ko alam kung anong dahilan, kung bakit siya umalis at nagtatago. Ganoon na ba kalaki ang pagkasuklam niya kay Dom para umalis siya? Yun ba ang dahilan niya? O may iba pa siyang rason kung bakit siya umalis? Alam ko mahirap at masakit mawala ng anak, lalo na hindi mo pa ito nakikita at nakakasama. Sana kung nasaan man siya ngayon, ay nasa maayos lang siyang kalagayan. Sumakay na ako sa sasakyan, katabi ko si Papa ngayon. Ma'am Anika, pwede po ba kung mag-aanak muli kayo ni Boss, kunin mo ako ninong? Natatawang saad nito, habang nakasilap sa rearview mirror ng kotse. Oo ba, saad ko at ngumiti, sana babae po ang susunod na magiging anak niyo ni Boss. Dagdag pa nito. Sandali lang ang naging biyahe namin, agad kami nakarating sa simbahan. Pagkababa ko sa sasakyan, ay inalalayan ako ni Papa patungo sa malaking pinto ng simbahan. Sumibol bigla ang lakas ng kaba, at saya sa aking dibdib. Naghahalo ang kaligayahan, at lakas ng tibok ng puso ko. Huminga ako ng malalim, at bago humakbang patungo sa malaking pinto, sa maliit na pinto ay lumabas si Samantha. Napakaganda nito sa suot nitong white gown. Lumapit ito sa akin at inayos ang belo ko. Ang ganda mo girl. Hindi ko talagang masasabing magkamukha tayo, dahil napakaganda mo. Bulong nito sa akin, isang ngiti ang tinugon ko sa kanya, dahil medyo kinakabahan din ako. Relax iha, you look nervous.
Natatawang saad ni Papa. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan, at rinig ko na rin ang pagtugtog ng piano sa loob ng simbahan. Umalis sa tabi ko si Papa, at bumulong sa akin ito. Hihintayin kita sa loob anak. Ani nito. Nag-umpisa ng maglakad ang mga bridesmaid patungo sa unahan. Pagkatapos ay ang mga flower girls, ang cute nila tingnan. Sunod naman naglakad si Samantha, ang kapares nito ay si Skylar. Ito yung doktor na lalaking nagpaanak kay Samantha. Sa bakana pa lang ng pinto, ay may lumabas na usok mula sa magkabilang gilid nito, hudyat na ako na ang susunod na papasok. Umapak ako sa red carpet, at nag-umpisang maglakad. Nag-umpisa naman kumanta si Ella, kasabay ng pagtugtog ng piano at gitara. Hindi ko mapigilan tumulo ang luha ko. Ano ba itong si Ella, bakit ganito ang kinanta? Nakakaiyak kaya, habang naglalakad ako ay napapalingon ako sa aking paligid. Ang mga bisita ay sa akin lang nakatuon ang mga mata nila. Nandito din si Styles, siya ang best man ni Elias, si Eve naman ay nakaupo sa tabi ni Samantha, habang nakangiti sa akin. Napalingon ako sa bandang dulo ng bahagi ng simbahan, may isa pang pinto doon. May napansin akong isang babaeng nakatayo roon, nakasuot ito ng puting dress na medyo maluwag sa kanya. Tinitigan ko ito ng mabuti, hindi ako pwede magkamali si Leia iyon, nandito siya. Lumukso ang puso ko nang makita ko siya. Kumaway ito sa akin at nag-flying kiss. Muli akong lumingon sa unahan ng altar. Nakatayo roon ang isang gwapong lalaki, nakasuot ito ng kulay asol na tuxedo. Ang magandang uri ng mata niya, ay sa akin nakapako. Kitang-kita ko ang ngiti nito sa labi at kaligayahan sa kanyang mga mata. Patuloy na kantang naririnig ko mula kay Ella. Nang medyo malapit na ako, ay sinalubong na ako ni Papa. Sinukbit ko ang aking braso sa bisig niya. At muling naglakad patungo sa altar. Elias POV. Wala akong mahihiling pa, dahil puno ng kaligayahan ang puso ko ngayon. Ilang minuto lang ay magiging asawa ko na siya. Ang babaeng pinapangarap ko ay mapapakasalan ko na. Masasabi ko na akin na talaga siya, na wala nang pwedeng pang ibang amari sa kanya, kundi ako lang. Ang ganda-ganda niya talaga. Lalo na ngayon, para siyang Diyosa na bumaba mula sa kalangitan. Ilang beses ako napapalunok, dahil sa mga titig niya sa akin. Habang palapit siya ng palapit sa kinatatayuan ko, ay dobleng lumalakas ang tibok ng puso ko. Kulang na lang ay lumabas na ito sa dibdib ko, sa sobrang lakas ng tibok nito. Siya lang talaga ang babaeng kayang pabilisin ang tibok ng puso ko, siya lang ang babaeng kapag nasa harapan ko at nasa tabi ko, ay nagiging abnormal ang tibok ng dibdib ko. Man, baka maluso na yan. Pabirong bulong sa akin ni Styles, mula sa aking likuran, at sabay tapik sa aking balikat. Nang tuluyan na siyang nasa harapan ko, ay matagal ko siya tinitigan. Napangiti ako ng bahagya itong yumuko, siguro ay nahihiya ito. Isa pang nagugustuhan ko sa kanya, yung hindi niya kayang makipagtitigan sa akin ng matagal. Ang cute niya sa part na yan. Lumapit si Mommy kay Annika, at mahigpit niya itong niyakap. I'm so very happy, na ikaw ang mapapangasawa ng anak ko iha. Welcome to our family. Ang ganda-ganda mo. Wika ni Mommy. Thank you po, Mommy. Saad ni Annika at mahigpit din niyakap pabalik si Mommy. Inilahad ko ang kamay ko sa harapan niya. Mula sa pagkakahawak ni Tito sa kamay ni Annika, ay pinatong niya ang palad ni Annika sa palad ko. Tipid itong ngumiti sa akin bago nagsalita. Iho, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang anak ko, mahalin at alagaan mo siya. Kahit naman hindi ko ito sabihin sa iyo, alam ko naman na hindi mo siya pababayaan at sasaktan. Magsama kayo ng masaya, at gumawa ng mga magagandang alaala kasama ang magiging anak niyo pa. Ipagdadasal ko ang magandang pagsasama nyo. At tuluyan niya nang binitawan ang kamay ni Annika, at pinaubaya sa akin. Makakaasa ka po Papa, aalagaan at mamahalin ko si Annika, nang higit pa sa buhay ko. Sagot ko. Salamat iho. Let's go wife. Wika ko at ginaya siya papunta sa harapan ng altar, kung saan naghihintay ang pare. Nag-umpisa na magsalita ang pare, pero ako ito nakatitig kay Annika. Hindi ko mapigilan ang hindi mapatitig sa babaeng mapapangasawa ko.
Alam ko na ilang na siya sa mga titig ko, pero hindi ko talaga kayang bumitaw sa kakatitig sa kanya. Hindi ako makapaniwalang magkikita at magtatagpo pa ang mga landas naming dalawa. Akalain mo yun, 3 taon kami nagkahiwalay, at ngayon mapapakasalan ko na si Annika. Nang mawala siya sa akin noon, ipinangako ko sa sarili ko na hahanapin ko siya, sila ng anak namin. Pero sadyang mabait ang Diyos, dahil gumawa siya ng paraan para magtagpo muli kami. Nagpapasalamat ako, dahil muli akong tinanggap ni Annika sa buhay niya. Noong mga panahong na comatose ako, si Annika at si Leo ang nasa isip ko. Pinilit ko magising, dahil alam kong hinihintay ako ni Annika at ng anak ko. Nangako ako sa kanya na hindi ko na siya iiwan pa. Kaya naman kahit hirap ako, ay lumaban ako para sa mahal ko. Sweetie, kay Father ka tumingin, huwag sa akin. Saway niya sa akin. Tumingin ako kay Father, at nakinig sa mga sinasabi ng pare, pero parang halos wala naman ako maintindihan sa mga sinabi niya, dahil ang isip ko lumilipad kay Annika. Annika POV. Hindi ko maintindihan ang lalaking ito, kanina pa parang lumilipad ang isip. Hindi nga nakikinig sa mga sinasabi ni Father. Panay ang tingin at sulyap nito sa akin, kaya lalo akong naiilang sa mga titig niya. Nung magtanong si Father kanina kung mayroon bang tumututol sa kasal namin, ay siya ang sumagot ng "Yes I do Father", kaya lahat ng tao sa loob ng simbahan ay nagtawanan. Halatang lumilipad ang isip niya kanina, habang nagpapalitan kami ng vow, ay nagkakabulol-bulol pa ito sa pagsasalita. "You may now kiss the bride." Sambit ng pare. Mabilis pa sa 4:00 ang kilos na ginawa ni Elias. Hinawi niya ang belo ko patungo sa likod ng ulo ko. Agad niya akong siniil ng halik sa labi. Gosh, basta salitang halik ang bilis ng lalaking ito. Malakas na hiyawan at palakpakan ang nangibabaw sa loob ng simbahan. Pakiramdam ko ay kakapusan ako sa paghinga, nang humiwalay sa akin si Elias. Ang tindi talaga ng isang ito, kahit maraming tao ay walang patawad. Pakiramdam ko ay namumula ang buong mukha ko. Hindi naman kasi simpleng halik ang ginawa niya. Nilapa lang naman niya ang labi ko, nakakahiya na sa harapan kami ng altar. Marahan ko siyang hinampas sa kanyang matigas na dibdib. Tumawa naman ito ng mahina. Nasa labas na kami ng simbahan ni Elias, at pati ang mga tao sa simbahan ay naririto na rin. May 4 na lalaking lumapit kay Styles, at nakipag-manly hug siya sa mga ito. Tumingin naman ang 3 kay Elias, at ngumiti at naglakad papalapit sa pwesto namin. "Hey man, sorry we're late. By the way congrats nga pala sa inyo." Ani ng isang lalaki na tadtad ng tato sa braso. Pero bagay naman sa kanya, hindi naman nakabawas sa kapugian niya, sukat ay nakadagdag pa nga ito sa kagwapuhan niya. Sa porma pa lang nito ay halatang bad boy ito. "It's okay, at least nandito kayo." Nakangiting saad ni Elias. "Mabuhay ang bagong sikal." Sigaw ng isang lalaki, mukhang ito ang pinakamasayahin sa kanila. Hindi ko alam na may iba pa palang kaibigan si Elias, bukod kay Styles. Ang isang kasama ng 3 lalaki, ay pamilyar sa akin, dumalo ito sa birthday ko noon doon sa kondo ni Elias, ngunit hindi ko alam ang pangalan niya. "Sweetie, this is Tyron Alexandre." Turo niya sa lalaking maraming tato. "At ito naman si Ed Mortal Lion." Ngumiti naman ang lalaki sa akin, yung sumigaw kanina. Hindi pa natatapos magsalita si Elias, nang magsalita na ang isang lalaki. "I'm Cole Jaron Montivre, KJ for short." Saad ng isang pamilyar na lalaki at sabay kindat sa akin. Walang hiya, mukhang kalahi pa yata ito ni Elias, halatang babero rin. "I'm Luke Lucero Ashford." Pakilala ng may dimple na lalaki, at sabay lahad ng kamay sa harapan ko. Tinanggap ko naman ang kamay niya, at nakipagkamay. "Kinagagalak kong makilala kayong lahat." Nakangiting wika ko. Well, wala akong masabi sa mga kaibigan niya, lahat ay may ipagyayabang pagdating sa mga itsura, dahil lahat sila ay gwapo. Tumalikod na ako, para ihagis ang kupon ng bulaklak na hawak ko. 1, 2, 3. Sigaw ng mga tao, at sabay hagis ko sa bulaklak. Agad akong humarap, gusto ko kasi makita kung sino ang nakasalo ng bulaklak. Dama ko ang mata ko sa babaeng nakasalo nito, si Samantha. Lahat ng mata ng tao sa paligid namin sa kanya nakatingin.
Arko kaagad ang kilay niya, at bamuka ang bibig upang magsalita. Wala akong jowa, dahil ang puso ko ay dala na ni Eleazar. Saad nito at muling hinagis ang bulaklak, nasalo naman ito ni Mia ang yaya ni Leo. In fairness din talaga dito kay Mia, maganda pala ito kung naayosan, hindi nalalayo ang edad nila ni Ella. Sige na nga akin na lang ito, maghahanap na lang ako ng Jojo Wayne. Anya kaya nagtawanan lahat. Tumuloy kami sa isang malaking yate, na pagmamay-ari ng Falcon, dito kasi ang reception. Sa sobrang laki nito ay para na itong barko, ang haba kasi ng yachting ito. Magkayakap kami ngayon ni Elias, habang sumasayaw. Ang ulo ko ay nakahilig sa malapad niyang dibdib. Dinadama namin ang mahinang tugtog na nagmumula sa violin. Sobrang saya ko sweetie, dahil sa wakas ay sa akin ka na. Ang tagal kong hinintay ang oras na ito, para sa ating dalawa. Saad niya. Maging ako man ay masayang masaya Elias. Dahil makakasama ko na ng habang buhay ang lalaking mahal na mahal ko. Mahal na mahal kita Elias, wika ko at mas isiniksik pa lalo ang aking ulo sa kanyang dibdib. Mamaya na yang kaswitan yung dalawa, nilalanggam na kami rito o. Boses ni Ella sa microphone. Napalingon kami pareho ni Elias, kung nasaan si Ella nasa mini stage ito, at may hawak na microphone. I just want to say, na sana maging masaya kayo, at dumami pa ang mga supling nyo. I'm so happy to both of you guys. Sa wakas ay may happy ending na kayo. Worth it naman pala ang isang drum na luha na iniyak mo ate, dahil kapalit naman pala nito ay umaapaw na kasayahan. Ngumiti si Ella at nag-flying kiss pa sa akin. Bakit kailangan pang sabihin na umiyak ako ng isang drum? Oo naman na yung isang drum na luha. Mukhang ibubuking pa ako nitong bruha kong kapatid. Sunod naman nagsalita sa stage si Mommy Althea. Hindi ko alam kung papaano ko uumpisahan ito. Dahil sobrang saya ko ngayon. Masayang masaya ako dahil kayong dalawa pa rin ang nagkatuluyan sa huli. Sana hindi magbago ang pagmamahalan nyo sa isa't isa, at bagkus ay tumibay pa ito. Advice ko lang na huwag kayo matutulog na magkaaway, huwag nyo paabutin ng umaga ang tampohan yung dalawa. Kung kaya pag-usapan ay pag-usapan nyo. Dahil ganyan kami ni Dylan, hindi kami natutulog sa gabi, kapag hindi kami nagkakaayos. Kaya tumibay ang aming pagsasama. Right my love. Nakangiting wika ni Mommy. Tumango naman si Daddy, habang nakangiti kay Mommy. Bumababa na siya mula sa stage, at bumalik sa kanilang kinauupuan, at humalik kay Daddy Dylan. Pagkatapos magbigay ng advice ni Papa, ay sumunod ang mga kaibigan ni Elias. Panghuling magsasalita ay si Cole, ngumisi muna ito kay Elias bago nagsalita. Dude, buti naman at lalagay ka na sa tahimik, akala kasi namin ay masasayang ang similya mo kaka-withdraw sa labas ng mattress ng babae. Walang pakundangan na sabi ni Cole, hate this man, parang si Ella kung magsalita. Inang lalaking tabulgar masyado magsalita. Akala mo kung sinong mabait, mas malala pa nga siya sa akin. Kung ako babero, siya naman ay certified womanizer. Mahinang bulong ni Elias. Dude, huwag mo masyadong pahirapan si Annika sa honeymoon nyo. Alam namin yang karakas mo pagdating sa kama, para kang si Styles, halimaw. Muling wika ni Cole. Huwag mo ako dinadamay riyan. Inis na saad ni Styles, habang nakayakap sa asawa nito, na akala mo kahit anong oras ay maagaw ito mula sa kanya. Gusto ko na lang siguro kainin ng lupa ngayon, dahil sa kagaslawan ng bibig nito. Pakiramdam ko na mumula na ang buong mukha ko, alam ko kung ano ang tinutukoy niya. Pasaway talaga ito, yari sa akin ang loko-loko na dadagukan ko talaga siya. Muling bulong ni Elias. Rinig ko ang malakas na hagikhikan ng mga tao sa loob. Napakamot na lang sa batok si Elias dahil sa kahihiyan. Alas 7 ng gabi natapos ang kasayahan sa yate, kami naman ni Elias ay dumiretso sa kondo niya, kung saan ginanap noon ang birthday ko. Si Leo ay kasama nila Mommy pauwi sa mansion. Kaming dalawa na lang ngayon ni Eliad, nasa elevator kami at paakyat kami sa palapag, kung nasaan ang unit niya. Bigla akong kinabahan, naalala ko kasi ang sinabi ng kaibigan ni Elias kanina. Oo alam ko may kakaibang hilig si Elias sa kama, pero hindi naman ako natatakot dahil nag-enjoy naman ako. Pero kasi,
Naputol ang pag-iisip ko, nang may humawak sa aking baywang. Tumangala ako kay Elias, nakatitig ito sa akin. Are you okay? Nag-aalalang tanong niya sa akin, tumango na lang ako bilang sagot. Inalok kami ni Mommy ng tiket papunta sa Thailand, para sa honeymoon namin, pero inayawan ko ito. Dahil ayaw kong maiwan si Leo dito, isang buwan kami doon at matatagalan, mamimiss ko si Leo. Hindi ko kaya mahiwalay sa anak ko ng ganoon katagal. Pagbukas ng elevator, ay inalalayan niya ako lumabas dito. Naglalakad kami sa hallway papunta sa unit niya. Namamawis ng malamig ang palad ko, ano itong nararamdaman ko, bakit ako kinakabahan, yung akala mo ay first time ko. May anak na ako lahat-lahat, pero feeling inosente pa rin ako. Parang gusto ko batukan ang sarili ko, ano ka ba asawa mo ang kasama mo, relax. Ngayon ka pa ba magiging maarte, ilang beses na nga sa inyo may nangyari. Kastigo ko sa aking sarili. Bakit ba ako matatakot kung ano ang gagawin sa akin ni Elias, asawa ko naman siya, at wala dapat akong ikatakot. May tiwala naman ako sa kanya. Tumigil kami sa tapat ng isang malaking kulay itim na pinto, ilang beses ako napapalunok. May kinuha siya sa bulsa ng pants niya na card, at ipinasok niya ito sa maliit na machine. Automatic naman nagbukas ang pinto, naunang pumasok si Elias sa loob, pero tumigil ito dahil napansin niya siguro, na hindi ako sumunod. Sweetie please come inside. Wika nito at ngumiti, lumitaw tuloy ang mapuputing ngipin nito, na ikinagwapo niya ng husto. Sige, nauutol na turan ko at pumasok sa loob. Namangha ako ng husto sa loob nito, dahil sobrang laki ng unit niya, hindi ito simpleng unit lamang, dahil napakalaki nito. May mahabang hagdan sa loob, at may malawak na sala. Hinawakan niya ang kamay ko, at ginaya sa hagdan. Umakyat kaming dalawa sa ikalawang palapag. Mas lalo akong namangha, dahil may malaking swimming pool rito. Muli kaming naglakad, at tumigil sa isang kulay pulang pinto. Hinawakan niya ang serrador ng pinto, at unti-unting binuksan. Madilim ang kwarto nang pumasok kami, pinindot niya ang switch ng ilaw sa gilid ng pinto. Pagbukas ng ilaw, ay bumungad sa akin ang malaking kama. Puno ito ng pulang petals na rosas, nagkalat ito sa kulay pulang sapi ng kama na satin ng tela. Umalis sandali si Elias. Pumasok ito sa isa pang pinto, hindi ko alam kung anong gagawin niya doon. Muli akong humarap sa kama, may napansin ako na isang picture frame na nakapatong sa side table, malapit sa malaking kama. Lumapit ako doon at kinuha ang frame, kumunat ang noo ko nang makita ang larawan. Teka ako ito. Natatandaan ko ito yung unang araw ko sa trabaho ko sa kumpanya ni Elias. Naka-side view ako, habang busy sa harapan ng laptop. Bigla ako napangiti at kinilig. O di ba unang araw palang kita nakita patay na ako sayo. Ang lakas kasi ng tama ko sayo, unang araw palang kita nakita iba ang naramdaman ko para sayo. Iba ka sa mga babaeng nakilala ko Anika. Napalingon ako sa kinatatayuan ni Elias. May dala itong dalawang puting tuwalya. Elias. Bigkas ko sa pangalan niya. Alam mo bang noong unang araw na hinalikan kita, halos hindi ako makatulog sa gabi kakaisip sa halik na yon. Para akong mababaliw. Hindi ko nga maintindihan ang sarili ko, kung bakit nagseselos ako noong nag-uusap kayo ni Dom. Pinagdarasal ko na sana ako na lang si Dom. Kasi si Dom ay nagagawa mong titigan at ngitian, samantalang ako ay parang wala lang sayo. Patuloy niya. Pero kahit ganoon ay masaya ako, dahil alam ko na ako ang unang lalaking nakahalik sayo. Naglakad ito papalapit sa akin, at hinawakan ang chin ko, at marahang umuklo at hinalikan ako sa labi. Maligo na tayo sweetie. Malamyos na sabi nito. Sabay tayo maliligo. Tanong ko. Ayaw mo ba? Okay lang pwede kang mauna. Asal nito. Hindi okay lang Tara. Sabay kami nagtungo sa loob ng CR, pagpasok namin ay malaking jacuzzi agad ang bumungad sa aking paningin. May laman itong tubig sa loob, at may mga petals na rosas na nakalitaw rito. Sa bandang gilid ng jacuzzi, ay may mga maliit na kandilang nakapalibot roon, kulay pula ang mga ito. Nasamyu ko ang mabangong halimuyak na amoy ng kandila, habang natutunaw ito. Patay ang ilaw sa loob ng CR, at tanging nagsisilbing liwanag dito,
ay ang mapanglo na liwanag mula sa mga kandila. Nasa likuran ko si Elias, habang ang kamay nito ay nakapatong sa magkabilang balikat ko. Siya na ang nagtanggal ng gown na suot ko. Bigla ako nakaramdam ng hiya, dahil lumantad na naman ang katawan ko sa harapan niya. Kaya napatikip ako ng aking chest gamit ang dalawang braso ko. Mula sa aking likod, ay naglakad ito patungo sa aking harapan. Come on sweetie, don't be shy. Your body is perfect. You're so hot. Ani nito sa aking harapan. Sweetie, masanay ka na mag-asawa na tayo ngayon, hindi mo na kailangan mahiya pa sa akin. Tinanggal niya ang braso ko sa pagkakatakip sa aking chest. Pinasadahan niya ako ng tingin. Mula ulo hanggang paa, tumigil ang mata niya sa aking lalo ako nakaramdam ng hiya dahil sa paraan ng mga titig niya. Nag-umpisa na siyang magtanggal ng blue tuxedo na suot niya, at sunod niyang tinanggal ang white polo long sleeve niya pang ilalim. Mabilis naman niya na hubad ang color blue pants niya, ngayon ay naka-boxer na lang siya. I bit my lower lips, hindi ko mapigilan hindi mapatitig sa perpektong hubog ng katawan nito. Hinawakan niya ang kamay ko, at sabay kami pumasok sa loob ng jacuzzi. Umupo kami sa loob nito, nasa likuran ko siya, at ako ay nasa unahan niya, at nakasandig ang aking likod sa matigas niyang dibdib. Marahan niyang hinaplos ng isang kamay niya ang isang braso ko. Tinanggal niya ang pagkakaban ng mahabang buhok ko, at lamagay ito. Mas lalo kang maganda kung nakaalugay ang buhok mo. Bulong niya sa aking tainga. Napapikit ako nang maramdaman ko ang mainit niyang labi, at masuyo akong hinalikan sa aking balikat. Hinawi niya ang buhok ko sa kabilang side ng leeg ko. At gumapang ang labi niya sa gilid ng leeg ko. Pakiramdam ko ay nagtayuan ang lahat na balahibo ko sa batok. I love you sweetie. Bulong niya sa akin. Mas mahal na mahal kita. Sagot ko at napakapit ang isang kamay ko sa likod ng batok niya. Muli niyang hinalikan ang balikat ko. Sa ilalim ng tubig ay biglang lamikot ang kamay niya, kung saan-saan ito dumadapo at napupunta. Napasinghap ako nang bigla niyang pigain ang isang ko. Iniharap niya ako sa kanya, kita ko ang pagtaas-baba ng Adam's apple nito. Habang ang mapupungay niyang mata ay sa akin nakatitig. Hinawakan niya ang likod ng ulo ko, at dahan-dahan niya ako hinalikan sa labi. He kissed me gentle, ito ang isa sa mga nagugustuhan ko. Ang masuyong halik niya, na parang hinihila ako sa kaila-laliman ng karagatan, alam mo yung nalulunod ka sa masarap niyang halik. Bumitaw siya sa paghalik sa akin, at tumitig sa mga mata ko. Mahal na mahal kita Annika. Mababaliw ako kapag nawala ka pa sa akin. I love you my beautiful wife. Saad niya at hinalikan muli ako sa labi. Mainit na halik ang tinugon ko sa kanya. Mahal na mahal din kita Elias. Ani ko sa aking isipan. Wala na akong mahihiling pa, sapat na sa akin ang lalaking ito.